Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Siyempre, ang ating pag-uusapan mga kababayan, yung mainit pa rin na nangyari kagabi sa pag-archive ng impeachment case laban kay Sara Duterte doon sa Senado. Nasabi nga natin, the Senate failed to kill the impeachment case sa pamamagitan po ng motion to dismiss. Panalo yung Magnificent Five kasi napanatili nilang buhay ang impeachment case. Inarchive muna, pinatulog muna. So hindi umobra yung maitim na agenda mga kababayan ng mga Duterte senators. Nagulangan sila ni Tito Sen. Ngayon, anyway, nagpalabas na rin ng statement ang rising political leader na malamang sa malamang susunod na Pangulo. Kaya silos na silos si Amy Marcos kay Martin Romualdez. Ininsulto, tinawag na bunjing at lulong. Mocking Congress, insulting Martin Romualdez. Pero si Martin Romualdez mga kababayan, nananatiling matibay, nananatiling above board sa kanyang mga pahayag. Walang ad hominem. Trabaho lang mga kababayan. O ngayon, ito yung naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez. I-share ko po sa inyo. And maya-maya yung press con ng Congress. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Romualdez slams Ras Tobori BP Duterte impeachment complaint. Yun ang intensyon mga kababayan. Original intention, talagang gusto na nilang ilibing. Dismissal Kahit dito po sa pag-archive, yun ang intensyon nila. I-archive muna and later on ilibing. Pero medyo mas okay mga kababayan kaysa sa outright dismissal. At least, itong pag-archive, pwede pang buhayin through a motion. Once na reverse yung desisyon ng Supreme Court with DMR filed by Congress through the Solicitor General. But anyway, binanatan po ni Speaker Martin Romualdez. Criniticize niya ang galawan ng Senado. The swift archiving of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, even as the case remains pending before the Supreme Court. Sabi po ni Speaker Martin, to archive anya is in effect to bury the articles of impeachment. Sabi ni Martin Romualdez, noting that the House filed a motion for reconsideration anya noong August 5 nung Monday. The Supreme Court has since directed the respondents, including the Vice President, to comment on the petition. Why the rush? Bakit anya nagmamadali sila? He asked, stressing that the Constitution gives the House the sole power to initiate impeachment. Ang sabi po ni Martin Romualdez na patuloy na tumataas ang ratings. Kaya pinagsisilusan masyado ni Sara Duterte kasi talo na siya. At ng kanyang amiga na si Amy Marcos na tinawag si Martina Bunjing. Si Sara tinawag si Martina Tambaloslos. Lahat personal mga kababayan, personal attacks ad hominem ang ginagawa po ng mga taong ito. Hawa-hawa sa masamang ugali, pagkawalang mudo. You see, bakit na nila minamadali? Stressing that the Constitution gives the House the sole power to initiate impeachment anya. Romualdez maintained that the complaint, backed by more than one-third of the House members, was lawfully transmitted and required no further plenary action. Sabi po niya, it was filed anya not out of spite. Ang ibig sabihin ng spite, not to hurt someone. Walang ganong intensyon na manakit ng sino man, but only out of duty. And was anchored on verified facts and sworn documents. May duty sila bilang mga congressmen, bilang Congress. May duty sila, may mandato sila mula sa ating konstitusyon na gawin ang tama. And it is anchored on verified facts and sworn statements. He warned that reducing the process to mere power play was not only unfair but dangerous as it erodes trust in democratic institutions. Kaya hindi na tayo nagtaka mga kababayan kung bakit ang Senado ngayon pabulok ng pabulok, bumantot na po ng bumantot. Bumagsak yung kanilang approval ratings, trust ratings.
abang yung Congress pataas ng pataas. Yan ang ebidensya. Senate ratings down, House up, base po sa latest Okta research. Bumantot ng bumantot ang imahe ng Senado kasi yung mga Duterte senators talaga, mga mababantot ang ugali. Mga walang modo. Lalo na si Amy Marcos. Imagine tawagin niyang bunjing. Yung barkada niya si Sara Duterte, binansagang tambaloslos yung speaker. Si Amy naman bunjing. Sulat pamimersonal mga kababayan. Wala sa merito ng kaso. They resorted, mga kababayan, sa personal attacks. Diversionary, mga kababayan. Imbes na i-address yung accountability, nandun sila sa mga personal attacks. Mockery of Congress. Iniinsulto nila, nilolockdown nila mga kababayan yung Kongreso. So habang nilolockdown nila yung Congress, itinataas naman ang ating mga mamamayang Filipino. Kasi sabi po sa Bible, napakalinaw, He who exalts himself shall be humbled. And he who humbles himself shall be exalted. Ang ibinababa, tinataas ng Diyos. Ang mapagmataas tulad ng Senado, bagsak sa ratings. Binababa, mga kababayan talaga. That's the normal tendency ng mga mayayabang. O tingnan ninyo si Digong, mayabang nakakulong ngayon. Di ba po? O si Baste, mayabang, pinatulan ni General Torre, ayun, napahiya. Lumipad, tumakas. O di ba? O di nasira yung imahe nilang maisog. Naging duwag, kubarde. Nalantad yung pagkatao na hindi man pala matapang. Mga kubarde pala, duwag. You see, hindi sumipot sa boxing match for a cause. Ayan tuloy, nanalo mga kababayan by default si General Torre, naka-raise pang 20 million pesos para sa mga nabaha. Nabanggit pa ni President Bongbong Marcos sa SONA, our new champion niya, si General Torre. Palagpakan. Palagpakan yung mga tao doon sa SONA. Kita ninyo, biglang naging champion si General Torre. Ayan kasi mayayabang. Anyway, balikan natin yung sinasabi dito ni Martin Romualdez. Itong si Martin Romualdez, mga kababayan na pilit na binabagsak nila, baka sa 2028 ayaw na ayaw nilang maging presidente. Yon na ang maging presidente tuloy. Pataas ng batas yung ratings ni Martin, talo na si Chis Escudero at si Sara. Dati nasa napakalayo si Martin Romualdez sa mga surveys, nasa dulo. Ngayon, pangalawa na, mataas yung ating Pangulo, sunod na si Martin. Kaya malamang sa malamang, si Martin ang susunod na Pangulo. Magsisirko-sirko nito yung mga DDS, si Sara at si Amy Marcos. O, diba? Sabi ni Martin dito, the filing of the complaint niya was not rushed. What was rushed, remarkably, was its burial. Romualdez emphasized that the House stood its ground, enacted not for ourselves, but for the Filipino people. Kaya sabi niya, tuloy ang laban for the Constitution, for the rule of law, and for the enduring truth that no public office is ever beyond the reach of accountability. Kaya sabi ng mga nag-react, what was also rushed was the hasty decision of the Supreme Court. No oral arguments, basta labas ng desisyon in just a few days. Alam natin mga galaw ng sindikato, lalo na sa Senado, planong-plano, kaya nga na-delay kahit may utos ang konstitusyon na forthwith. Sabi ni Raul Alvarez, sabi ni Dante Madiraso, tuloy ang laban para sa bayan at mamamayan. Hindi pwedeng walang pananagutan ang mga may kasalanan na opisyalis ng gobyerno. Sabi ni Jose Marlon Miraduran, sana buksan ng speaker ang investigation ng Good Governance Committee. Baka marami pang ebidensya matuklasan. Sabi ni Noli Atienza, wala na talaga kwenta ang hustisya natin dito sa Pilipinas.
Sabi ni Mahawa Espinosa, Jason, halata masyado ang mabilis na pagbasura. Sabi ni Noliboy Mendoza, I stand with HOR. O ngayon, kanina nagpa-press con po yung Congress at napag-usapan po dito sa mga tanong ng mainstream media kung ano yung mga reactions nila, ano ang reaksyon ng Congress, especially yung House Prosecutor po at mga kasama na nagsagawa ng investigasyon sa Kongreso sa mga milagro na ginawa ni Sara Duterte na naging parte ng articles of impeachment. So with the decision to archive ng Senado kagabi, so naglabas ng mga statements ang Kongreso ngayon. So pakinggan natin yung opening statement muna. Okay, for today's first question, we will Si call on Haji Camino from Brigada News. Congressman Good Chua at afternoon si po, Kongs. Adjong. So yun nga po yung nangyaring botohan kagabi sa Senado. Lumabas nga po na archived yung impeachment against the Vice President. Do you think it was reasonable for them na although hindi naman dismissed yung ginamit na term but archived, still may mga nagsasabi po na it is considered dead na po. So para po sa inyo, pag sinabing archived, patay na nga po ba talaga ang impeachment against the Vice President sa Senado? Maraming salamat. Sa amin pong paniniwala, hindi pa po tapos ang laban. Tayo po ay patuloy pa rin umaasa na mabibigyan ng due process. Ang hindi lamang po, dahil ang na-deny po ng due process dito ay ang taong bayan. Kaya tayo po ay umaasa na ito po ay pakikinggan tayo, lalong-lalo na po yung motion for reconsideration na amin pong inihain sa Korte Suprema. Well, when I was watching actually what was being discussed and debated on yesterday, it came not as a surprise para po sa akin, considering the political alignments in the Senate. But it was there was a revelation, no? To some degree disappointing, kung ako tatanungin mo. At the same time, may revelation. Because remember, the motion to archive is actually the product of an amendment to the original motion which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously when they already had the initial discussion about whether or not Senate would continue on with the impeachment proceedings, meron na pong intention really to dismiss the case. So it was, to me, there's some sort of a revelation because they acted it on a very, very swift action. Considering the fact that there is no final judicial conclusion as to whether or not the impeachment proceeding will pursue because there's already the MR filed by our prosecutor. So wala pa talagang dismissal yan. So ako yun ang nakikita ko doon. It was expected, but it also revealed the intention, no? That the impeachment complaints would be probably shelved off, and the clamor for accountability is the victim of these actions that we have seen yesterday at the Senate. So malinaw po, kahit sino yung tanungin, ang desisyon mga kababayan ng Senado to archive na yung unang motion to dismiss ay para pagtakpan ang mga kamalian po ni Sara Duterte. Yon ang masama doon. So sa kanila, okay lang mga kababayan, nakalimutan na lang yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na papatayin ni Sara, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Kalimutan na lang mga kababayan yung paggastos ng milyon-milyon, more than half billion pesos na confidential fund sa mga chichirya. Dapat kalimutan na lang natin. Yan ang mensahe doon sa naging desisyon ng mga Duterte senators. Ganon din yung reading ng ating mga congressmen.
So, sir, since it was already archived, and assuming that the Supreme Court will grant or will reverse its ruling through the motion for reconsideration, do you think the Senate will follow? Or kumbaga, ibubuhayin po ba nila ulit yung impeachment since archived na po siya? Well, I would hope so. Dahil unang-una, the premise by which the decision of the Senate na to archive yung impeachment complaint is born out from the argument that the Supreme Court has made its unanimous decision on the matter. So if ever, at saka sinabi naman ng mga ibang senador doon na meron mang instances na although unanimous yung decision ng Supreme Court, na-reverse naman din nila. So if there's a chance, for example, of if that happens in this particular case, that the Supreme Court would have a reversal of decision from the prior decision that they had made so far as the impeachment complaint, I would hope that the Senate would also act on it and revive the discussion on the impeachment and convene again as an impeachment court, because that's the logic behind their argument. So dapat buhayin nila yan. That's why sinabi ni Kong Joel, Chairman Joel, na hindi pa tapos ang laban kasi may MR pa naman. And they can already go back and then discuss about the impeachment or convene again as an impeachment court should Supreme Court reverse their decision. Pero ang sa akin, ang fear ko dyan is would that also be subject for votation again? Because they have acted on a motion to archive. So naturally, you cannot just simply retrieve it, unilaterally. So the issue now is, if there's going to be another debate whether to retrieve it or not, given, for example, assuming that Supreme Court will reverse its decision. So malinaw po, di pa tapos ang boxing. Tuloy ang laban. Tulad ng sinabi ni Speaker Martin, tuloy ang laban for accountability. Okay. You've mentioned about the votation, sir. Kung titingnan yung numbers last night, pretty obvious na you've mentioned about the political alignments nga po among the senators. Pero sa tingin po ba ninyo kung sakaling i-reverse nga po yung ruling, buhayin yung impeachment, pinakinggan po yung side po ninyo, nakapag-present po kayo ng mga ebidensya, same pa rin po kaya yung magiging resulta ng botohan, since sabi nyo nga po parang may political alignments na. Although, hindi pa naman nagsisimula talaga yung trial proper and it's still, kumbaga, parang preempt pa. Pero, posible ba magbago yung ganong resulta ng pagboto? Ako, yun lang naman talaga yung inaasam natin, ang taong bayan, na marinig yung mga allegations, mapagbigyan ang Vice Presidente ng pagkakataon depensahan ng kanyang sarili. Wala pa ho tayo doon sa merits ng complaints. Ang pinag-uusapan pa dito is yung procedural and technicalities nga eh. Ayaw nila kasi, mga kababayan, malinaw. Ang intensyon ng Duterte senators, huwag mabigyan ng pagkakataon yung impeachment trial na maipresent ng House Prosecution Panel yung mga ebidensya. Kasi pag nakita yung mga ebidensya na mabigat, mahihirapan na sila na isalba pa si Sara Duterte. Yan ang agenda ng mga Duterte senators, hoping na malilimutan na lang ng mga mamamayang Filipino yung mga pinagagawa ni Sara. Di ba? Mga kababayan, hindi po mangyayari yun na makakalimutan na lang ng mga mamamayang Filipino ang mga pinagagawa ni Sara kasi recorded, nasa video. Laging nakikita ng mga mamamayang Filipino yung mga kawalangyaan na ginawa ni Sara. And actually, this is a disservice to Sara Duterte herself. Yung ginagawa ng mga senador, nakakampi sa kanya. Imbis malinis yung pangalan ni Sara, pinagtatakpan nila, di lalong napapasama si Sara. Kaya nga po ang resulta, bagsak ngayon ang trust rating ni Sara Duterte. Talo na ni Martin Romualdez. Kasi nga po, 80% sa ating mga mamamayang Pilipino, sinusupport ang trial. Dapat niya magsailalim sa trial para kung walang kasalanan si Sara, o di
acquitted siya, free from any burden, mga kababayan. Pero kung halimbawa talagang malakas yung ebidensya, dapat niyang panagutan po. So, ganun lang yun. So, actually, itong pinagagawa ng mga Duterte senators, lalo nilang dinidiin si Sara Duterte. Lalo nilang pinasasama si Sara Duterte. Kasi lumalabas talagang napakalakas ng ebidensya. Kaya ayaw nilang matuloy ang impeachment trial. Kasi mismo sila mahirapan to acquit. Naintindihan na ninyo, mga DDS. Alam po ninyo itong ginagawa ng mga kaalyado niya sa Senado. Lalo lumalakas yung paniwala and malamang sa malamang nakikita ito ng mga ICC judges. Talaga pala niya dapat na hindi natin pagbigyan yung interim release ni Digong kasi napakalakas ng kanyang impluensya pati sa Senado. Backfire ito lahat, mga kababayan, sa pamilya Duterte, lalo na sa tatay ni Sara. Ang ginawa, mga kababayan, na boto to archive ng mga Duterte senators, mga kaalyado niya sa Senado, pagpapatunay na tama lang na huwag pagbigyan ng interim release at tama lang na nasa ICC final yung kaso laban kay Digong ng mga pamilya ng EJK. Nagets na ninyo? Ituloy lang ninyo ang pagwawalang iya sa ating hustisya, sa ating accountability mechanism. Ituloy-tuloy lang ninyo. Kasi ang lahat yan, bubuelta sa inyo. For me, personally, I would say these are all distractions kasi nawawala tayo dun sa real issue which is public account, the Correct. clamor for public accountability. Correct. Kung na-open na po yan at yung magkabilang panig, andito po yung isa sa ating prosecution team, magkaroon po ng ebidensya, mapresent ang ebidensya. Ako, ang aking paniwala po ay wala namang, no decision really is cast on stones. Anything can change. No? Even the Supreme Court has changed its decision many times over at sinabi naman yun ng ating kagalang-galang na senador. So ako naniniwala ko if the impeachment court continues on and allow both panels, the defense and the prosecution to present their evidences, their witnesses, there's going to be probably, I hope, and I'm sure of it, that some of these senators who are really limited to only focusing on the technicalities might also see the bigger picture, which is accountability. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ang tanong ninyo, kung sakasakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema, kung ganun pa rin ang numero kung ito'y bubuhayin pag magbobotohan? Opo. Tingin ko po dapat unanimous. Kasi meron pong 5. Tapos may 19 po na hindi po nabumoto po na i-archive. Tama po ba? So, dapat po maging unanimous. Kasi po itong 19, ang sinasabi po nila at tinadahilan nila ay yung ruling ng Korte Suprema. So, kung magre-reverse po ang Korte Suprema sa kanilang ruling, dahil yun po ang sinasabi nila, adherence to the law, so dapat po lahat sila ay bumoto para buhayin ito. Correct. Pero I doubt. Hanap na naman po ng palusot, sigurado itong mga Duterte senators, para hindi mabuhay ang na-archive, mga kababayan, na impeachment case. Sigurado, ganon ang magiging sistema, aksyon nitong mga Duterte senators. Napakalinaw po ang agenda nila. Pagtakpan si Sara Duterte at all cost. Yan po, mga kababayan, ang totoo niyan. Kasi tingnan ninyo, nung forthwith trial shall forthwith proceed na mandato ng konstitusyon, hindi nila sinunod. Pero yung immediately executory na sinabi ng Supreme Court, maski po hindi pa final, in-implement nila forthwith. Na ang ibig sabihin, parehas man lang po ang ibig sabihin, forthwith, agad-agad, parehas din ng mga salita na immediately executory. Ang pagkakaiba, mga kababayan, pagkakaiba lang, hindi pa siya final itong utos ng Korte Suprema, desisyon ng Korte Suprema. Habang hindi pa final, in-implement nila forthwith. Pero yung forthwith na mandato ng konstitusyon, hindi nila in-implement immediately executory.
to proceed with the trial. Kasi nga po, hindi pabor sa kanilang patron na si Sara Duterte. Kaya hindi nila in-implement yung mandato. Pero itong executory, immediately executory kasi pabor sa kanilang patron, in-implement nila. Agad-agad, niras nila. Isang session nga lang po. You see, napakalinaw ang biases, mga kababayan nitong mga Duterte senators. Kaya hindi na tayo nagtaka kung bakit bumantot ng bumantot ang imahe ng Senado sa ating mga mamamayang Pilipino. Dahil sa kanilang sariling kagagawan, pinabantot nila yung kanilang sarili. Last point na lang po. Kung Joel, may clamors po, may mga nagsasabi na kung sakasakaling tuluyan nga pong hindi umusad or mamatay na talaga yung impeachment against the Vice President, ay meron pa naman daw pong other venues such as House hearings. So, you being the chair of the House Committee on Good Government and Public Accountability, although kailangan nga po ng resolution for inquiries in aid of legislation, but will you pursue the issues kumbaga surrounding the Vice President sa good government and public accountability para lang maituloy kumbaga yung mga hindi na ipe-present sa Senate sa Senate Impeachment Court na dapat ay marinig po ng taong bayan? Doon po sa articles of impeachment, dalawa lamang po ang nakapaloob po dito na amin pong hinir. Now, when it comes to the issue of confidential fund at saka yung bribery issue, ito po ay nagsumiti na po kami sa plenaryo ng aming recommendation. So, sa ngayon po, wala pa pong pinag-uusapan dahil sa ngayon nasa proseso. So, nasa proseso pa po kami ng pagbubuo ng mga committee at kung sino po ang mga magiging miyembro. So, sa ngayon, wala pa pong pinag-uusapan tungkol po dyan. We'll take the next questions from Milky Regonan of DZRH. Good afternoon, Congressman. Sa nominal voting kagabi ng mga senators, instead of explaining their votes, most of them attack the House Speaker. Your comments, please. Kami po kasi, hindi po kami nagre-resort sa mga ad hominem. So kami po ginagalang po namin ang Senado at ang mga, lalong-lalo na ang Senado bilang isang institusyon. O kita na ninyo kung bakit mabango ang imahe. Approve sa nakakarami nating mga kababayan ang Kongreso kaysa Senado ngayon. Kasi ang mga congressmen natin never na nag-resort po sa ad hominem. Never na nag-resort sa personal attacks. Issue-based mga kababayan ang ating mga congressmen. Hindi po sila namimersonal. Di tulad ng mga senador. Napakarami sa kanila mga kababayan. Lalo na ngayon si Amy Marcos. Personal attacks ang ginagawa. Worse, ang kanyang inaatake po. Kadugo niya, pinsang buo si Martin Romualdez. Tinawag na bonjing, tinawag mga kababayan na baby lolong. Ibig sabihin buaya. So kung ang kadugo niya buaya, may lahing buaya siya. Mga kababayan, di ba ganon? May lahing buaya. Kung paniniwalaan natin, tama ang sinasabi ni Amy Marcos na si Martin Romualdez buaya, di pamilya siyang buaya kasi si Martin Romualdez, pinsang buo niya. Ang nanay niya si Imelda Marcos, madaling sabi, lahing buaya. Yan ang hindi nare-realize mga kababayan ni Amy Marcos. Ano Amy? Tanggap mo yung nanay mo, si Imelda Marcos, lahing buaya kasi Romualdez. Tinawag mo yung pinsang buo mo na lulong, baby lulong. Di ibig sabihin, si Imelda Marcos, matandang lulong. Matandang buaya. Tanggap mo na ngayon? Ganon ang sinabi po ninyo. Baby lulong, si Martin Romualdez. So in effect, pinsang buo mo, yung nanay mong si Imelda lulong, matutuwa niyan yung mga dilawan. Kasi that is an admission ng mga akusasyon nila na mga buaya kayo. Isip-isip, Amy Marcos, sa pagbubuka ng bibig, sa pagtatapon ng mga pananalita. Kasi ang totoo niyan, ang sinisira mo, sarili mong pamilya, mismong
kapatid mo na si President Bongbong Marcos. Kaya nga yung mga Marcos loyalist po, sinusuka ka, dinidisown ka na as a Marcos. Dahil sa iyong pag-uugali na ibang-iba kay President Bongbong, kay Irene Marcos, at sa iyong nanay mismo, ibang-iba. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos never na nagsalita ng masasama sa kanyang mga kalaban, lalo na kay Cory Aquino noon, na pinintasan yung kanyang pagkatao, na masyado daw conscious mga kababayan si Imelda Marcos sa kanyang beauty, sa kanyang makeup. Sabi ni Mrs. Imelda Marcos, never niya akong nagsabi na kung ano. Ay, Marcos, sinanay mo. Panoorin mo, hindi ka nagmana sa kanyang gracefulness. Pakinggan ninyo mga kababayan, ang pagiging graceful ni Imelda Romualdez Marcos. I pitied her that she was still too concerned about the non-essentials. And I just disregarded it. I said, when you are living in a country where millions are unemployed, where millions are hungry, and you still worry about the kind of makeup or the kind of hairstyle that you would like to be seen in, then it's just too bad that she never realized what her obligations were. Oh my God. Kita ninyo? I'm so sad about that thing. I never did talk to her. I never said anything about her looks. I said something about what I said for myself. I just don't like yellow because it reminds me of a lemon and jaundice. What is the scene that you most miss seeing in the Philippines? It's not the scene that I am nostalgic about my country. It is the smile of the people. I want them to smile again. I want them to be happy again. I want them to have a human face. I want them to have dignity that they so deserve as human beings. Sorry. We are made to look like criminals. Malayo sa pag-ugali, mga kababayan ng kanyang nanay, si Amy Marcos. Si Imelda Marcos, hindi mo maringgan ng masamang salita. Ininsulto na ni Cory Aquino. Ang sabi ni Mrs. Marcos, oh my God, hindi man lang anya ako magsabi ng kung ano, tungkol sa kanyang, hindi man lang anya ako nagsasabi ng kung ano, about her looks, about sa itsura niya. Pero si Amy Marcos, naawa ni Sara Duterte. Tawagin pa naman yung pinsan niyang Lulong, Bunjing. Walang ganun po. Wala akong narinig na ganyan kay Mrs. Imelda Marcos noong panahon na presidente pa si Marcos Sr. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Kaya nahawa ng masasamang ugali si Amy Marcos sa kakadikit niya sa mga Duterte. Ganon na rin ang ugali ni Amy Marcos. Ang lumalabas sa bibig, masasamang salita, na kung siguro mga kababayan, hindi pa masyadong matanda si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, yung nanay niya. Baka kung ano yung... Di ba? Baka sabi ni Mrs. Imelda Marcos, bakit ka ganyan? Saan mo natutunan yan? Bakit sumama yung ugali mo? Hindi naman kita tinuruan ng ganyang pag-ugali. Ako nga ininsulto ni Cory Aquino. Hindi ko pinagsalitaan ng kung ano-ano. Pero yung pinsan mo, na si Martin Romualdez, pinsang buo mo, sinabihan mong Lulong, Bunjing, ininsulto mo, na yung panginginsulto mo, yung pinsan, lumalabas kung Bunjing at Lulong buaya, si Martin, di may lahi kang buaya, may lahi akong buaya. Ganon mga kababayan. Buti pa yung kanyang kapatid na si Marcos Jr. Inuna ng reaction, sabi ng ating Pangulo, I have not refused to comment on the impeachment process. I just said, I've made it very clear that executive, the President has very little role to play in the process. Suabe.
Kung magsalita yung ating Pangulo, suwabe. And in fact, nung banta ni Sara, ipapapatay niya yung ating Pangulo, si Mrs. Lisa Marcos at saka si Martin. Ang sabi lang ng ating Pangulo, ang pinakamabigat na niyang sinabi, ito'y anyay aking papalagan. Yun lang ang sinabi. O ngayon, tinanong yung ating Pangulo whether he thinks that Vice President Sara Duterte is capable of getting him killed, citing the death threat she publicly made last year. Alam po ninyong sabi ng ating Pangulo, I don't know. He, however, said that his position always comes with some kind of threats and he takes them seriously. I don't know, sabi ng ating Pangulo. You know, but I really not in a position to say what that's about. But you have to be careful. But then, you know, in my position, there always is some kind of threat and we take them all very seriously. Nakita ninyo? Napaka-refined ng pag-uugali ng ating Pangulo. At napakaingat niya na magbitaw ng mga salita. Yung Vice Presidente. Kaya nga po nasadlak siya sa patong-patong na problema. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, ang kanyang pananalita, ang kanyang pag-ugali. Napakagaspang mga kababayan. At ang kagaspangan ni Sara Duterte mga kababayan, nahawa na si Amy Marcos. Yun ang nakakalungkot. Kaya lang hindi na mapagsabihan, matanda na rin kasi si Amy at matanda na rin yung kanyang nanay na napaka-graceful mga kababayan ng pag-uugali. Hindi mo maringgan ng masasamang salita. Ni sa itsura mga kababayan, no? Di ba? Very lovely First Lady. I pitied her that she was still too concerned about the non-essentials. And I just disregarded that. I said, when you are living Kita in ninyo a yung country itsura po, oh. where Oh. millions are unemployed, where millions are hungry, and you still worry about the kind of makeup or the kind of hairstyle that you would like to be seen Yeah, in, then napakamaldita it's just too ni Cory bad that Aquino. she never realized what her obligations were. Oh my God. O kita ninyo? Natawa lang I'm siya. so sad about that thing. I never did talk to her. I never said Napaka-cute ng anything reaction about niya, her oh. looks. I said something about what I said for myself. I just don't like yellow because it reminds me of a lemon and jaundice. What is the scene that you most miss seeing in the Philippines? It's not the scene that I am nostalgic about my country. Nakakaiyak It siya. is the smile of the people. I want them to smile again. I want them to be happy again. I want Lahat them to lang have yung a ating human mga face. mamamayan iniisip ni Mrs. Marcos. Oh. I want them to have dignity You see? that they so deserve as human beings. Hindi man lang namana ni Amy Marcos ang kabutiang loob, ang gracefulness ng kanyang nanay. Kita na ninyo? So balikan natin mga kababayan yung mga congressmen. Good afternoon, Congressman. Sa nominal voting kagabi ng mga senators, instead of explaining their votes, most of them attack the House Speaker. Your comments, please. Kami po kasi, hindi po kami nagre-resort sa mga ad hominem. So kami po ginagalang po namin ang Senado at ang mga, lalong-lalo na, ang Senado bilang isang institusyon. Kaya kami po magtatrabaho lamang po dito sa Kongreso, pero kami po kasi ay ang nire-representa po namin dito ay yung taong bayan, at yung taong bayan po ay natili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan. So ang nire-representa ng Congress, the Filipino people. Yan ang pagkakaiba ngayon. Na supposedly yung Senado ganun din. Pero nakikita naman ninyo po at walang hiyaan na po. Lantaran po nila
They're so proud na sabihin, ipakilala yung kanilang sarili as Duterte senators. Habang nag-sweldo sila from the Filipino people, from the taxes of the Filipino people, pero ang pinaglilingkuran, pamilya Duterte. Napakalinaw po at hindi nila kinakahiya. You see? Kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po, tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresolba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming House Speaker dahil ang issue po dito ay accountability. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? We will not be provoked by anyone to drag this issue to the level of gutter talk. Kami nirerespeto po namin ang aming opisina at institusyon na kami nirerepresenta. Kung ibang opisyal po ay hindi ho nila binibigyan ng respeto ang kanilang opisina, that's their prerogative. But we will not allow this discussion, this important discussion, which is the public clamor for accountability, be made as a form of joke or to trivialize it by way of attacking personalities. Hindi ho namin ialaw yon. And I hope our counterpart in the Senate will still maintain the proper decorum and extend parliamentary courtesy. Remember, kayo po, ang taong bayan, alam po nila ito. Since the start of this issue on the impeachment, the allegations of corruption, the acknowledgement receipts, the threatening the lives of sitting president, the first lady and speaker, wala ho kayong narinig ni isa sa amin na ininsulto ang mga nakaupong huwes, mga upong senador. Never. And we never did that. We will never do that. So we expect the same courtesies from our counterpart to maintain proper decorum. If the issue really is about technicalities, then let's focus on technicalities. If the issue is about accountability, the prosecution team is more than willing to present to the impeachment court their evidences and suggest. So I would hope that those insinuations should be stopped because they're uncalled for at it will do no good to anyone. It only reflects the character of the one saying it. Congressman. So, meron ba kayong... And that, we've already did that, we practiced that, we observed that, and for the longest time, we've been saying we will work according to the timeline of the Senate sitting on this impeachment court. We have extended all the respect and the courtesies that I guess our counterpart in the Senate deserves. I also have my personal opinions about each and every one of them, but I will keep that to myself because my office demands that I should act accordingly. Ang panawagan po ay mula kay Senator Amy Marcos kagabi. So meron ba kayong personal appeal to the senator? Because ang sabi rin niya sa plenary kagabi, nananawagan siya na kung meron daw dapat palitan, it should be the House Speaker. Any message po, Kong Zia and Kong Joel? First of all, the House decides as a whole. Our decision is based on what the Speaker has delivered. We delivered 100% of the LEDAC priorities. He is inclusive, he listens to all concerns, and he actually inspired us to work harder as representatives. So that is the basis why all of us voted Speaker Martin Romualdez to remain in the speakership in this 20th Congress. As to exactly what would be my personal opinion, sabi ko nga, I have personal opinions on each of these senators, but I keep it to myself. I would just like to borrow her own words, no? To Dedma, to make patol is human. To Dedma is divine. So, Dedma na lang kami. Basta sa amin, si Speaker Martin Romualdez
delivered, and we will still continue to support him and his leadership. Po ng speaker ay internal po ng House. At ang House po ay nagsalita na by unanimous vote ay pinagbotohan po na manatiling speaker si Speaker Martin. Pero hindi naman po ito ang issue dito. Hindi po si Speaker ang issue dito. Ang issue po dito ay accountability. So, sa aming pong paniniwala, ito po siguro dapat muna ang maresolba. Panghuli na lang po, Kong Zia and Kong Joel, will you consider filing the articles of impeachment in February? Halimbawang hindi po maging maganda yung resulta ng MR sa Supreme Court. At nakita naman ho natin yung takbo kagabi na parang it's not on the merit of the case, but more on the personal attack against the House Speaker. Kung ano po yung aming susunod na, sa ngayon po nakafocus po muna kami sa aming MR. Kung ano po yung magiging resulta, siguro doon na lamang po namin pag-uusapan kung ano ang aming magiging next move. Will you consider filing the motion for reconsideration or the articles of impeachment in February if ever hindi maganda yung result ng MR sa Supreme Court? Ang sa akin, tama nga po yung sinabi ni Chairman Joel, no? The issue of impeachment is a collective decision of the House. So let's wait until such time may warrant, no? So hindi namin pangungunahan kung ano magiging decision po ng kabuuang liderato at kabuuang membership po ng 20th Congress.